Hello guys! Ako muna magbablog sa inyo for today dahil si Mrs. ay tulog na galing night shift. And in this video, we're going to talk about our first major purchase here in the US, which is kung saan ako nakasakay ngayon. At bago ang lahat, basahin ko muna. This video is requested by Nurse Pau. Hello Nurse Pau, hope you're watching. Hi ma'am, new subscriber here. Vlog naman po, purchasing your Tucson. Yan po gusto ko pagdating po namin dyan sa US. Alam nyo ba guys, ang sasakyan dito sa US ay necessity. We don't have a choice kundi ang bumili ng sasakyan dito. Actually, hindi pa kami dumadating dito sa US. Naghanap na kami nung mga prospect namin na sasakyan. Yung tipong pasok lang sa budget. Pero it has all the benefits, okay? Which is, I will explain to you later kung bakit Hyundai Tucson ang aming nakuha. Alright? And later, I will tackle as well yung financial aspect ng pagbili ng sasakyan. Magkano yung dinown namin sa sasakyan. And magkano yung car loan na naaprubahan sa amin. Kung saang bangko kami na-approve for a car loan. Alright? Pero bago ang lahat, samahan nyo muna ako magpa-car-wash kasi maaraw ngayon at mukhang papasok ng spring, patapos ng winter, so it's a perfect day for our car to be washed. Makaligo naman si Trots. Right, let's go! So guys, medyo nakakapagod mag-car wash dito kasi hindi masyado nalilinis dun sa automatic na washer eh. So need ko punasan manually, tapos yung tire block tsaka yung wax nila pag may extra charge kasi yon, so ako na lang naglalagay. Tipid na, pulido pa. Siyempre, alam nyo naman tayong mga Pinoy, pagdating sa sasakyan gusto natin, di ba, pulido, tsaka medyo mahal ang investment natin sa sasakyan, so kailangan natin alagaan ng mabuti. Again, this video I will divide this into 4 parts. Makikita nyo yung timestamp dito, so kung gusto nyong skip nyo lang. So yung first part is ano ba yung sasakyan na preferred namin, yung brand, yung model, tsaka yung mga features ng sasakyan. And most importantly, yung pasok lang sa budget. Second part is yung experience namin sa pagbili ng sasakyan dito sa US, yung mga financial firms
na aming in-approach kung saan kami pwede makakuha ng car loan. Tsaka yung strategy na ginawa namin to canvas for available cars. Third is yung decision making. Ano yung mga factors na kinonsider namin kung bakit namin napili yung brand tsaka yung model ng sasakyan na yun. Fourth is yung driving experience for the past 6 months that we owned the car. So first, before we arrive here in the US ni Mrs., ang preferred namin na sasakyan talaga na brand is Toyota. Kasi marami talaga nagsasabi na you cannot go wrong with the Japanese car, diba? Compared to American brand na cars. Tapos ang gusto talaga namin ni Mrs. is SUV kasi keeping in mind na bagong salta kami dito sa US, syempre bibili tayo ng mga gamit sa bahay, 75 inches na TV. So need talaga natin yung space, yung malaking compartment dun sa sasakyan para kahit papano pag bumili tayo ng mga gamit natin, kasya, di ba? And yun nga, given the features that we ang napili nga namin is Toyota, syempre. Ang SUV is yung RAV4. So yun nga, ang first love na sasakyan namin ni Mrs. is Toyota RAV4. Lalo na yung Lunar Rock na kulay. Yun ang preferred namin. I remember nasa Riyadh pa lang kami, sinesearch na namin yung RAV4 na Lunar Rock sa YouTube. So pinapanood namin yung interior, yung exteriors, yung mga features ng sasakyan. Pinapanood namin siya sa YouTube. Dali talaga namin yung manood para ma-excite kami. So meron na kaming brand, meron na rin kaming model which is RAV4. So ang next step namin is kung saan kami kukuha ng pambili. So nag-research na kami ng mga lending company na pwede naming applyan. Siyempre isa lang naman ang pinaka-reliable na source nating mga Pinoy, especially mga nurses na mag-migrate dito sa US, di ba? Yun ang Lefora Community. Ang una sa list ng mga lending company is ang IAS or International Auto Source. Nasa Saudi pa lang kami na nag-email na kami sa IAS and we got connected to one of their representative. Maganda offer nila kasi unang-una meron silang 0 down payment, which is very helpful lalo na sa ating mga bagong salta dito sa US, di ba? Siyempre, limited lang rin yung pocket money natin, limited lang yung allowance natin. So, malaking tulong yung 0 down payment. Isa pa sa pinaka-enticing na offer nila is they will provide you a rental car. Pagdating mo pa lang dito sa US, sa airport pa lang, imimit ka na ng representative ng IAS na dala-dala niya yung rental car para sa'yo. So, wala ka ng problema sa transportation, di ba? Lalo na dito sa US, yung sa mga rural area like us, dito sa Cookeville, hindi siya ganun ka-metro. So, wala siyang mga public transportation. Ang pinaka-transportation lang dito is Uber, which is ang one way, sobrang mahal. Nagre-range siya ng mga $15 to $20. One way lang yun. So, para sa amin, para dito sa lugar namin, necessity talaga ang sasakyan. So, yung ino-offer ng IAS na may free rental car is very helpful. So, yun na nga, nag-inquire na kami sa IAS. Ang downside lang is wala silang available na Toyota RAV4 during that time. And they don't know when they will have availability. Kasi daw dahil pandemic, nagkaroon daw ng shortage sa chips. So, fortunate enough, nung time na yon, naghahanap kami ng second option kasi nga hindi na pwede ang IAS. Dahil hindi nga available yung Toyota RAV4 sa IAS, so we need to find a second option. And fortunate enough, during that time, si Nurse Juan, hello Nurse Juan, number 1 fan mo kami, nag-release siya ng vlog about Advantial Credit Union. Sakto nung sinerge namin ng Advantial Credit Union, yung agency ni Mrs., which is Worldwide Health Solution, affiliated siya sa Advantial. And ayun, dali-dali kami, nag-send agad kami nung email dun sa representative nila. Very responsive sila. Yung kausap namin si Jade Gruno,
Mabilis siya mag-reply, yung mga tanong namin, na-accommodate niya agad, sinasagot niya agad. And then yun nga, she advised us na sa Saudi pa lang, sa Riyadh pa lang, we can start the paperworks na. Okay, so pinilapan na namin yung application, pero ipaprocess lang siya once we landed here in the US soil. Jade also advised us na yung maximum car loan amount na pwedeng maaprobahan sa amin is amounting to $30,000 US dollars. So yun na nga, meron ng budget, 'di ba? Meron ng magpapautang sa amin, 30,000 USD. So next step na tayo. Since we have the budget already na $30,000 dollars, ang ginawa namin, check namin yung mga website ng dealership ng Toyota. Website nila, makikita nyo doon yung mga available cars nila. And sadly, bihira ka makakita ng RAV4. Kung meron man, madalas base model lang. Yung isang dealership na nakausap namin, grabe yung markup, patong nila sa price. They took advantage of the shortage ng supply nung sasakyan, di ba nga, dahil dun sa chips. Tapos mataas pa yung demand sa RAV4. So grabe yung markup nila. Yung dealership na nakausap ko sa Toyota Cumberland, ang markup nila sa RAV4 is $5,000. So parang yung out the door price nung gusto namin na RAV4, yung Lunar Rock, umabot ng 48,800. By the way guys, yung preferred pala namin na sasakyan during that time is hybrid kasi may narinig kami noon na pag hybrid ang sasakyan mo, meron kang marireceive na rebate from the government. I think around $5,000 or $2,500, I'm not sure, pero may marireceive kang rebate from the government. Gusto rin namin sa sasakyan yung all-wheel drive kasi nga napapanood namin yung mga nagda-drive dito, yung lalo na pag snow, yung nag-i-skid yung sasakyan nila. So sabi nga nila, mas maganda kung all-wheel drive yung sasakyan para safe ka sa mga snow, sa mga madudulas na kalsada. So yun nga, malabo na namin ma-achieve si RAV4 dahil aabot nga ng 48,000 yung out the door price ng isang unit, which is sobrang lagpas na doon sa loan, sa approved loan amount na binigay ng Advantial na 30K. So aside from RAV4, ang next option namin is actually pinagpipilian namin yung Nissan Rogue, tapos yung Honda CR-V, tsaka yung Hyundai Tucson. So, ang napili nga namin is Hyundai Tucson. Sasabihin ko sa inyo later ano yung mga factors na bakit yun ang napili namin. Again guys, same strategy ang ginawa namin. Sa Riyadh pa lang, nag-email na kami sa lahat ng dealership around Cookeville, and actually pati nag-email na rin ako dun sa mga Hyundai dealership outside of Cookeville, sa Nashville, sa Knoxville. Nag-email nga rin ako sa Memphis which is like 3 to 4 hours away from here sa Cookeville. Mabilis naman sila mag-reply guys Tapos ang lagi kong straight to the point ako pag nag-email ako sa kanila, tinatanong ko, sinasabi ko agad sa kanila na itong trim level ang gusto ko, itong mga features ng sasakyan ang gusto ko. Gusto namin ni Mrs. Hybrid, tas all-wheel drive, tapos gusto rin namin panoramic sunroof sana kasi mahilig kami mag-travel. Tatanong ko agad sila kung ano yung out the door price ng unit, meaning kung magkano yung total na kailangan kong bayaran para mailabas ko yung unit, which includes yun nga yung kasi syempre may tax yun, tapos may registration fee, may shipping handling fee pa yun, tapos meron pa yung tinatawag na destination fee, magkano rin yun So I have now all the offer from different Hyundai dealership, plus yung timeline nila kung kailan darating yung unit dun sa showroom. And again, praise God, merong available na unit malapit lang dito sa Cookeville. Okay, like 30 minutes drive lang, which is dyan lang sa may Lebanon. Lebanon is somewhere between Cookeville and Nashville. Meron nga doon yung gusto namin na trim level, which is SEL Convenience. Yun yung parang second from the top line, from the high-end line na limited. So pangalawa yon. Tapos hybrid pa siya. Tapos all-wheel drive siya.
Tapos ang pinakamaganda doon, panoramic sunroof siya. Tapos yung kulay na gusto rin namin, which is silver. Kasi nga para hindi masyadong madumi tignan, di tulad nung black. Kasi yung previous car namin black, parang araw-araw pinupunasan ko kasi na mabilis makita yung alikabok. Sakto din yung unit na yon, sakto lang sa timeline namin papunta dito sa US. Okay, so parang pagkalapag namin dito sa US, magantay lang kami ng 1 to 2 months, darating na yung unit. Also, pasok din siya sa budget namin kasi nag-save rin naman kami for down payment kasi nga alam namin na yung gusto naming sasakyan, especially hybrid, medyo lalagpas siya doon sa approved loan amount ng advantial na 30K. So, nag-save kami ni Mrs. ng around 5,000 to 7,000 USD for the down payment. So, we have decided na dun sa car, Hyundai Tucson na silver. So, nag-deposit na kami agad dun sa dealership para ma-reserve na yung unit. Tapos, sinend ko na rin sa dealership yung pre-approval certificate namin from Advantial na nakalagay doon na ayun nga, kami ni Mrs. approve kami sa ganitong loan amount na 30K. And then, sabi ko dun sa dealership na yung remaining amount, which is na around 7K, yun yung ida-down payment namin. So, dumating na yung unit, actually a week earlier. Pinuntahan namin agad sa dealership. Nag-test drive kami kasi kailangan i-test drive mo yung unit bago mo bilhin. Isa yun sa kondisyon ng Advantial. So yun nga, nung napirma na namin yung mga papeles doon sa dealership, may binigay siya sa aming form. Ang tawag doon, bill of sale. State lang doon na yun nga, parang decidido na kami doon sa unit na yun nga, nabenta na parang kami na yung kukuha ng unit. Tapos yung bill of sale na yun, isasend mo yun sa Advantial. Okay? Take note lang guys, yung communication sa Advantial, walang ano lang yun, lahat yun through email. Okay? Actually, never nga silang tumawag or something. Pero mo, lahat lang yun through email, back and forth email, lahat yung kontrata, sasend nila sa email, tapos yung mga pipirmahan nyo, it's all electronic. Okay? Puro digital sign lang. Nung na-receive na nung Advantial yung bill of sale from dealership, nag-send na sila ng contract sa amin ni Mrs. na nakalagay lang doon kung magkano yung APR, for ilang years namin kinuha yung loan, kung ilang years namin babayaran yung loan, tapos kung magkano yung payment namin monthly. So nung napirmahan na nga namin yung kontrata sa Advantial, magsisend sila ng physical check papunta dun sa dealership. So, only 24 hours kasi express yung shipping nung cheque na yon. Tapos nung na-receive na nung dealership yung cheque, yung physical check na nakalagay dun yung amount na 30K, tinawagan kami agad. Then dali-dali kaming pumunta dun sa dealership. Binigay na rin namin yung down payment yung remaining na down payment, which is 7K. Tapos pumirma na kami doon ng kontrata. Okay, tapos nirelease na nila yung plaka. Hindi pala plaka, nirelease nila yung parang temporary plate ng sasakyan. And then yun na nga, dinride na namin pauwi dito yung sasakyan. So out the door price namin guys was around 37K. So yun nga, nag-cash out kami ng 7K and then 30K yung loan amount from Advantial. So bakit nga ba Hyundai Tucson ang napili namin? Ang primary factor why we chose that car is yung price point. Hindi siya ganun ka-overpriced like ng RAV4. Although mataas din yung demand sa mga Tucson, pero hindi ganun kataas yung markup. Diba? Katulad nga nung pinakita ko sa inyo kanina. Yung markup ng dealership sa RAV4 5K. Isa pa sa factor kung bakit namin napili yung Tucson compare sa Nissan Rogue, sa Honda CR-V is yung warranty. So, naitabi ko pa nga yung window sticker ng sasakyan eh. Naitabi ko pa. So, basahin ko sa inyo kung ano yung mga warranty na included, no?
Meron siyang 5 years new vehicle warranty, tapos may 10 years siyang warranty sa powertrain, okay, sa makina. Tapos 10 years din siyang warranty dun sa hybrid system niya, okay. Tapos 10 years din yung warranty niya sa battery. Yun yung pinaka gustong-gusto ko. Sabi nga nila mahal daw yung battery ng mga hybrid, pero ang Hyundai nagbigay sila ng 10 years warranty. So kaya talagang pinush namin yung hybrid. 3 years yung complimentary maintenance niya, okay? So 3 years na libre yung change oil, tsaka filter, tsaka yung labor, okay? So 3 years akong walang iniisip na babayaran. Tapos meron din siyang 5 years unlimited miles na warranty pag yung nasiraan ka sa daan, yan, nag-travel kami sa California. May unlimited mile na roadside assistance naman ako from Hyundai. Sa lahat ng trim level ng Hyundai, standard yung safety features nila, yung mga, yun nga, yung mga lane keeping assist, yung mga blind spot monitoring, yung ABS, syempre given na yun. Nung una namin nakita yung Tucson, na in love rin kami dun sa exterior niya, nun sa itsura niya, kasi super unique, di ba? Yung pag nakita mo yung sa harapan niya, yung di ba daming ilaw dun, yung daytime running light niya, ang dami, so super unique. Parang ka, pag nasa kalsada ka, ka talaga, agaw pansin, gano'n. Tapos lalo na paggabi, yung, di ba nga, yung daytime running light niya, tapos yung ilaw niya sa likod na mahaba, yung strips na gano'n, ganda tignan eh. Napakaganda rin nung interior niya, okay, super spacious, which is proven naman kasi nung yung pinapanood ko ang YouTube, sinukat pa niya yung yung leg room, which is napakaluwag talaga. Tsaka yung dashboard, di ba, napaka super simple nung layout. Tapos walang nakaharang dun sa line of sight mo, kaya parang ang luwag-luwag tignan. Gusto ko din yung digital cluster instead of yung parang manual na cluster sa ibang sasakyan, di ba? Yung sa kanya kakaiba, unique eh, kasi fully digital na eh. Tsaka kahit maaraw, actually nag-i-stand out yung mga text, yung mga numbers, hindi siya nag-glare kahit may nasisinagan siya ng araw. Yun nga, pinush namin talaga yung hybrid na model nung Tucson. Kasi nga, unang-una, matipid siya sa gas. May onting tipid sa gas, okay? Depende pa rin sa driving style mo. Okay. Tapos, during that time na ririnig kasi namin na parang may rebate ka sa government pag ang sasakyan mo electric, which is yun nga, pag hybrid parang meron ka atang $2,500 na rebate. Tapos pag fully electric meron kang 5,000. Yun narinig namin. Pero nung time na nag-file na kami nung tax refund, wala na daw yun. Hindi na daw applicable. 6 months in owning the Tucson, yung driving experience, unang-una dahil nga hybrid siya, yung hatak niya malakas kasi nga dalawa yung motor niya, isang gasoline engine tapos meron siyang electric motor. Na pinili mo yung sports mode, magki-kick in yung dalawang makina sabay, hindi ka maiiwanan sa mga sa overtake, or pag kailangan mo nung hatak, sports mode mo lang. Talagang ibibigay niya sa'yo eh. Kung ano yung apak mo, kung ano yung gusto mo, ibibigay sa'yo nung... Dahil nga hybrid siya, may battery siya. I think nakakatulong din yun dun sa bigat, sa sakyan, kasi mabigat yung battery niya eh. So hindi siya parang yung pakiramdam mo na madali mag-roll over or parang madali magbumalentong. Dahil nga may battery siya, which is nakakatulong dun sa bigat, tapos all-wheel drive pa. Malakas yung grip ng gulong niya, lalo na dun sa mga slippery road. So kahit snow or lalo na pag maulan, yung tatawag nga nila na hydroplaning. Pero dyan sa Tucson, never kong na-experience so far. And syempre, super in love kami dun sa panoramic sunroof niya, di ba? Lalo na kami ni Mrs. We love to travel.
every time na maalis kami, binubuksan namin yung sunroof eh. Nakakatulong siya doon sa yung alam mo yung mood, to set the mood. We really love the car. Enjoyable yung every ride namin. Tapos yung meron pa siyang free Blue Link na app. Napaka-useful. Lalo na nung dumaang winter. Kasi sasakyan mo mako-cover ng snow. So yung Blue Link na app, parang doon pa lang masiset mo na yung mga defrosting tsaka yung mga heated features niya, di ba? So madedefrost mo na yung sasakyan habang naliligo ka or habang kumakain ka. Nadedefrost na niya yung mga ice, lalo na dun sa windshield tsaka dun sa side mirror. Tapos yun nga, pagpasok mo mainit na, tapos mainit na rin yung upuan kasi heated seat siya. In driving the Tucson, nandun yung peace of mind eh. Lalo na pag naglo-long drive kami. Nandun yung sense of reliability ko dun sa sakyan eh. Kasi nga, all-wheel drive, matakot na pag madulas yung kalsada or paangat or pababa. Yun nga, hybrid din siya. So, nakakatulong din yung hatak ng dalawang makina mo pag kailangan mo, lalo na dito ang haba ng truck pag kailangan mong overtaken. Nakakatulong sa peace of mind is yung warranty niya. Hindi ka isip-isip na masira, ganon, lagpas na sa warranty. Hindi eh. Super generous ng Hyundai. Nagbigay sila ng mga 10 years na warranty sa battery, tas 10 years sa sasakyan mismo. Tapos complimentary maintenance pa, di ba? For 3 years. Speaking of long drive, ang pinakagusto ko na feature nung sasakyan is yung cruise control, yung smart cruise control. Okay, kasi para ka na rin nag-drive ng Tesla. Para first time ko ma-experience yun eh. Para siyang may autopilot. So, ang ginagawa ng sasakyan, parang nade-detect niya yung mga line sa kalsada. So, siya na yung magko-control dun sa steering wheel mo. I-maintain ka niya sa gitna. Okay, tapos pag liliko ka, siya na rin magliliko sa'yo, gano'n. Tapos, yun nga yung smart cruise control, magseset ka lang ng distance dun sa sasakyan na nasa unahan mo or magseset ka lang ng speed limit. Siya na yung magpepreno sa'yo tsaka maggagas. Okay, so pag nag-i-slow down yung nasa unahan mo, mag-i-slow down din yung sasakyan. Pag uminto, hinto ka rin. Tapos pag umandar, andar ka rin. Okay, maintain lang niya yung distance. So, napakalaking tulong lalo na sa mga long drives. Hindi ka masyadong ma-stress or ma-fatigue. Ang final words ko is yung mga papunta dito na mga kukuha ng sasakyan, iba pa rin talaga pag yung sasakyan na gusto mo yung nakuha mo. Tsaka pa rin, napaka-importante ng mga safety features, tsaka lalo na yung mga features niya na heated seats, yung heated steering wheel, yung mga ganon, yung heated na side mirrors. Importante yun. Tapos yung mga keep in mind nyo yung remote engine start, importante yun lalo na pag winter kasi mahirapan kang pasukin yung sasakyan pag punong-puno na ng yelo eh. Kasi hindi mo ma-open yung pinto pag covered na siya sa ice. So kailangan mo ng remote engine start. Tsaka yung mga heated features ng sasakyan, importante yung pag-winter. Kasi hindi biro yung lamig dito, grabe. So guys, again, thank you for watching this video and hopefully makatulong tong experience namin sa mga papunta pa lang dito. And don't forget to like and subscribe, okay? Peace! Peace! USD. Opo. Ano ba?